good morning mga ka-wonders. So ngayon ay mayroon tayong topic na itatackle para sa mga ka-wonder natin na gustong pumunta or parating na dito sa Canada. Mga bagong immigrants, like that. Bagong petition, basta bagong dating na legally na pwedeng tumira dito. Working permit. Hindi rin, yeah. Working permit, student. Permit, pwede sa lahat, I guess. Residency, yeah. No, so, and then, this is like, tulong natin sa mga parating na, tulong namin na information sa mga parating pa lang dito. Information, no? Mga information na, mga information na pwede naming i-share from our experience, no? So yun nga, sabi nga bago kayo pumunta dito sa Canada, syempre excited kayo. Meron kayong mga iniisip na ano ba yung mga dapat ninyong gawin or i-prepare bago kayo pumunta dito sa Canada. Syempre kung nandiyan pa kayo sa bansang paggagalingan ninyo, either sa Pilipinas or kung saan mang sulok kayo ng mundo na magmamigrate na kayo dito sa Canada or mag-work na kayo dito sa Canada, kailangan nyo i-prepare yung sarili nyo syempre sa before kayo pumunta. So ano ba yung number one? Syempre yung mga basic needs, no? Like yung syempre, housing, clothing, shelters, mga ganyan. So una mo, syempre kung bago ka pa lang pumunta dito, kailangan mong i-prepare kung saan ka titira, syempre. Yes. Syempre bago ka pumunta dito, mas maganda na nakapag-prepare ka na ng tutuluyan mo kaysa yung pagdating mo pa lang dito, saka ka pa lang maghahanap ng matitirahan mo. Syempre ang first na dating mo dito, kung hindi ka prepared, saan ka pupunta? Sa hotel. So, yan ay applicable sa mga walang kamag-anak. Kasi mayroon dito mga dumating na mayroon ng mga kamag-anak like, na may matutuluyan. Yeah, like ako or siya noon dumating kami dito, mayroon na kaming matutuluyan, di ba? Nandito na yung father ko, siya naman dumating siya dito, nandito na kami. So parang kahit papano settled ng konti, hindi na nahihirapan, no? So ito is para sa mga yung talagang wala pa, darating pa ng walang-wala, or kung yung relatives mo ay walang available space para sa iyo, syempre kailangan mo rin bumukod. Syempre karamihan din naman sa atin gusto rin natin na sarili nating privacy or yung kahit papaano may sarili tayong mundo, kumbaga na walang makikialam na ibang may sariling mundo. Grabe to. Kasi sariling ibang bansa na to. So, mayaman pala to, may sariling mundo. So yun nga. So kung galing ka ng Pilipinas, ano ba yung galing ka dyan sa bansang yun? So syempre maghahanap ka muna ng matutuluyan mo. Yun nga. So either mag-rent ka ng basement, which is common dito sa Canada. Yung room for rent. Kasi mahal ang bahay dito mahal ang mga bahay. So ang ginagawa ng mga ibang kababayan natin dyan or ng mga ibang mga Canadian is yung available na space nila sa bahay nila, pinaparent nila. So normally, yun, basement for rent. So may separate entrance yun karamihan sa kanila. Pero syempre, sa'yo pa rin yung kuryente mo. Minsan sinasagutan nila yung tubig. Utilities. Sa'yo yung internet mo. Yeah. So yun, basement, first na option mo. Second option is pwede ring room for rent. Yung iba, kung hindi mo afford ang basement, meron ding mga room for rent only. Kwarto-kwarto lang talaga. Yun nga lang kasi paiyakan. Kasi syempre kapag room for rent, kalamitan diyan is shared din kayo sa kitchen, shared din kayo sa washroom. May mga ibang malalaki yung space na minsan may ino-offer na may washroom ka na rin sa sarili mong unit o sa sarili mong room, or minsan may mga basement for rent na may room for rent pa rin, kumbaga. So kahit na halimbawa may dalawang kwarto doon, upahan mo yung tigisa kayo ng kwarto ng isang magre-rent din, then may separate kayo na kitchen. Yung iba naman syempre yun nakashare ka doon sa landlord. Yeah. Well, ganun talaga, no? Lahat ng pwedeng possibilities na makakatipid practical lang muna. Syempre kung nagsisimula ka, marami kang gastusin, kumbaga unless practical na gastos lang muna syempre, unless talagang financially
Stable ka na. Stable ka na. Meron kang millions talaga na dala dito. Alam yung alam ko. Nag-a-alarm yung alarm niya. Hindi naman millions kasi mahal kasi talaga dito ang cost of living, no. Number one is mahal ang cost of living, especially yung ating number one yung shelter and then yan yung housing na yan, and then yung transportation. Well, sa transportation kasi pwede mo siyang pwede kang mag-commute kung talagang gusto mo. Pero itatopic natin yan later on. Sa mamaya konti. Yes, later. So, balik tayo doon sa housing. So, yun nga, kung may option ka ng basement, may option ka ng ng room for rent. And at the same time, kung medyo mas may budget ka, pwede ka namang mag-rent ng apartment na. Apartment, hotels, condos, like that. Kaya lang minsan kasi medyo mas mahigpit sila sa mga nagpaparent ng apartment kasi yung iba nanghihingi ng credit score or ng mga referral ng mga dati mo naging landlord, mga something like that. Pero swerte mo siguro kung may magpaparent sa inyo na apartment na without any credit score or rental history dito sa Canada. Pero syempre try nyo din. Pero yun nga, yung ibang nagsisimula, basement muna or mga room for rent. Marami dyan mga kababayan natin, mga Pilipino din na nagpaparent. Tingin lang kayo dyan sa online marketplace or may tinatawag sila dito kijiji.com minsan. Yan. Search na kayo online. I-set nyo yung marketplace nyo dyan sa location na pupuntahan ninyo. For example, dito sa Saskatoon, set nyo na Saskatoon. And then, saka kayo mag-search. Doon makikita nyo at least naka-filter na yung mismong searchable area mo. Yun. Yeah. So after ng shelter, syempre, kailangan mo rin ng clothing, I know na yung iba dyan, meron naman talagang dala. Pero syempre dito, dahil iba-iba yung ating weather condition, kailangan mo ng proper gear, no? Let's say for example, dumating ka dito. Winter. Like me, dumating ako dito, winter. Although mag-e-end yung winter, pero imagine mo yun, hindi ako naka-winter boots. Mayroon ako, rubber shoes as in travel shoes, napakanipis, no? So paglapag ko ng airport, malamig. Sabi ko, malamig. Tapos yung leather jacket ko, yung manipis. Para kasi syempre hindi mo expect, kala mo Baguio lang yung lamig, pala pagdating dito, 30, negative 40. When I arrive here, mga ganito yun March So, I think negative 20 plus. If I'm not mistaken, that was negative 23, that range. Ganon. So, ang lamig talaga, Kung darating ka ng mga January, February, kalamigan yun. Yun yung mga drop na siya ng mga negative 40. Yes, that's worst true. Comes to worst, maabot ka pa ng negative 45, negative 50 siguro minsan. Pero, negative 30, ganyan. Yeah. So piece of advice, maganda yan kung papunta pa lang kayo dito at alam nyo na winter kayo darating dito, is ready na. Meron na kayong daladalang mga panlamig, Then, pwede ka naman bumili dito. Talaga naman pwede ka naman talaga. That's an option too, You can buy it here, yung mga proper gearings mo, Pero syempre, kung prior pa lang naman, magandang prepared ka na. Syempre, hindi mo kailangan na bumili ng napakarami dami. Syempre, kung meron ka lang 2 suitcase na pwedeng bitbitin with 23 kilograms limited, each. So, practical lang yung bitbitin mo, documents tapos, mo, and then yung proper clothing mo, at least meron kang 1 pair of shoes, and then damit na pamalit mo at least for good for 1 week. Kasi ako nung papunta ako dito, ang sabi nga nito, kasi nandito na siya 2 years na siya dito nung bago ako sumunod sa kanya. Hindi 2 years. 15, 16, 17, 3 years. 3 years na siya dito noon. So ang sabi niya sa akin, huwag ka nang bumili ng winter jacket dyan. Ang ginawa niya, bumili na lang siya ng isang winter jacket nung nag-arrive ako sa airport. Yun ay binigay niya sa akin para paglabas ko ng airport, prepared na ako sa winter jacket ko kasi bulky rin yun. Bulky, then it will save her ng ilang siguro 1 to 2 kgs. And then kasi kung bulky yun, syempre malaking space na makukuha sa maleta mo. Kaya sabi niya, yun nga, magdala lang ako ng mga talagang important stuffs ko na kailangan mabitbit dito. So yun lang ginawa ko. Pero ang ginawa ko pa rin syempre may mga favorite akong mga pants, mga damit ko. Binitbit ko pa rin. Tapos medyo bumili rin ako sa Pilipinas kasi hindi ako naniniwala sa kanya. Yung pala pagdating dito, yun nga, may marami kang mabibilan na mga
stores dito like thrift store or mga surplus, mga liquidated items na mabibili mo talaga ng mas mura. Marami din mga murang bilihan dito, ano. You just need to search and then maghanap yun, di ba? So yun nga, kung syempre kung limited lang, praktikalan lang, at least good for 1 week ka. Kung syempre kung sa bahay, kung at least may isang winter coat ka and then may mga light jacket lang or active wear na kahit paano panloob mo, yun, okay ka na, good for a week. And then kung meron kang pang enough budget dyan, yan, pwede mga hanapan ka dito mga cheaper stuffs na mga mabibili mo online or either sa marketplace or sa mga thrift stores, ganyan. Liquidated Liquidated areas, na stores meron din, so maraming options, no? So after nun, syempre meron ka ng nahanap na matitirhan mo, and then meron ka ng clothing mo, and then make sure syempre may dala ka rin na kahit paanong money mo. Kung may convert mo na yan sa Canadian dollar, pocket money, much better, kasi syempre hindi naman sila tumatanggap dito ng peso and so forth. So maganda may money exchange mo na yan, para kung sakal pagdating mo pala ng airport, kailangan mo syempre ng pangbili doon sa fast food, may makain ka. Yun. Yeah, ma-share ko lang, ano. Eto, kung nanonood dyan yung kumari kong kasabay ko, ano. Ewan ko kung naalala pa niya. Pagdating ng airport, sabi niya fast food. Pagdating ng airport, Vancouver Airport, ang una kong hinanap, fast food. That's right, fast food. Pero ang una kong hinanap, kanin. Sa mga fast food, walang kanin. Burger. Naghahanap ako. Usually, yung mga fast food sa atin, chicken with rice or pasta, chicken na may rice pa. Anything na may rice. Anything na may rice. Usually sila dito, sandwich, wala burger. Akong makita. Price. Yan, Subway. May price, no? A&W, yan yung mga tinatawag nila dito. Wendy's. Yan yung una kong hinahanap, no? Yan yung makikita mo sa airport, eh. Kaya, syempre, be prepared na yun yung mahanap mong makakainan dyan sa mga airport na yan. So, yeah. Then, wag kayo magko-convert. Kasi dati nga, bumili ako ng syempre, first, naghanap ako ng rice. Wala. So, pero may burger naman. Sige, yun na yun. Pwede na pagtsagaan. Spend ka na magkano. And then, bili ako ng $10, $15. Siguro mga ganun. I don't remember, ano. That was 11 years ago. Yeah, that was 11 years ago. And then, second, bumili ako ng, syempre may drinks na yun, pero kailangan ko pa rin ng tubig. So, punta ako sa vending machine. And then, bibili ako ng maliit na bottled water. And then, nag-convert agad ako. Kasi sabi ko, parang 350 or 450 that time. Yung maliit. Sabi mo, tubig lang. Tubig lang. So, nag-convert agad ako. So, tapos mahal, sabi mo. Tapos di mo mabibitbit ka sa aeroplano dahil ayaw nila ng liquid. Yung time na yung connecting flight namin is, I think, 14 hours. Pagdating namin doon is gabi. So, we need to stay there for, I think, 14 hours. No? Doon na kami mismo. Wala nang check-in kung saan pa. Doon na kami nagantay sa, Pero marami kami nagantay ng mga Pilipino that time. So, maganda. Pero ako natulog lang ako. Then the next morning, I think it's about like 9 or 10, yun na yung connecting flight namin papunta sa aming territory or province or state. After mong ma-prepare yan prior to arrival, upon arrival, sa Canada. So ano ba gagawin mo sa first day mo? Well, ako noon, ang unang ginawa ko, syempre dito, may mga sumundo kasi, no? Shout out dyan sa mga tumulong sa akin noon. No? So marami tayong mga kapwa Pilipino dyan na talaga naman may busilak na puso, magandang pagkawang gawa, ganon, na syempre nag-guide naman sa atin kahit papaano. Kailangan mo to, bagong dating ka, kailangan mo asikasuhin yung SIM card mo. Yung SIM card namin dito is like the social insurance number. Insurance number. Yes, SIN. SIN, tawag namin yun. So, yan ang una mong kailangan. Yes. Marami mo dito kasi kumbaga national unique number mo yan sa identification sarili mo, number mo yan. Hindi mo dapat sinishare sa ibang tao. Yes. Kasi pwede nilang ma-steal yung identity mo, no? Kasi ang SIN mo, saan mo ginagamit yan? Maraming bagay. Unang-una, mag-apply ka sa mga tax purposes mo. Syempre, kailangan yan kasi dyan makikita yung mga records mo ng mga
income mo or yung mga RRSP mo, yung mga kung ano mga binayaran mo and so on. Basta for tax purposes, importante ang SIN number mo. Hindi ka makapag-apply sa work mo kung wala kang SIN kasi dyan nila ililink yung records mo sa employment mo. So, kailangan mo na SIN number. So, one thing na pagpunta mo pa lang dito, hanapin mo na agad kung saan mo mapupuntahan ng Service Canada. So, yan, prepare mo ang passport mo or kung yung COPR mo or sa confirmation of residency. Yun nga, yung COPR mo, yung working permit mo, or kung student ka darating dito, minsan, yan, dahil syempre magpa-part-time ka rin dito. So, kailangan mo yung mga yan. So, kailangan mo ng social insurance number. So, yan yung first na asikasuhin mo pagdating mo dito. Yes, syempre, pagdating mo dito, tulog ka muna. Medyo may jet lag ka pa niyan eh. Pero kung nakapagtulog ka na may nakapag-prepare ka na maayos, syempre matagal ang layover mo sa airport halimbawa or puro ang haba ng flight mo, itulog mo na itulog yan para pagdating mo dito hindi masayang yung first day mo, maasikaso mo na agad lahat yan. Di mo rin masasabi yan kasi first day ko nga gising ako tulog silang lahat Sabagay, kasi baliktad yung setup ko may jet lag ka. So iba pa yung setup mo siguro yung first week nag-a-adjust ka yan. Yeah. Medyo antok-antok ka pa niya. Yes, pero first week lang naman. So yun, kapag ka nakuha mo ng SIN number mo, pangalawa mong asikasuhin yung health card. Yeah. So dahil ang health card mahalaga dito dahil yan ang key mo para malibre ka sa mga clinics, sa mga medical staffs na yan. But dito sa amin, libre yung iba, but I think ito hindi ko to sinearch talaga or hindi ko alam. But I just heard, I think some other territory or province, they need to pay for their health card or their healthcare. Some premium sila, medyo maliit lang, pero kailangan na buhay. Pero dito sa amin, sa Saskatchewan, and maybe sa iba pang mga provinces, libre talaga. Except when it comes to dental and your eyes, so yung mga optal. Yung sa mata mo, sa ngipin mo, sa mga massage therapists or mga you need to pay. Yung mga ganung bagay na mga extra na lang na hindi naman talaga need. Kumbaga once mo na lang yun or syempre maintenance mo sa sarili mo. But we have an insurance. We have an insurance to cover. Makukuha mo naman yung mga insurance na yun either na magbayad ka na sarili mo kung magiging self-employed ka dito balang araw or if you're through employment. So kung employed ka, ipo-provide karamihan ng mga magagandang company naman dito, nagpo-provide sila ng free yung mga insurance na yan. So may premium kang binabayaran pero may top up din yung employer. So yun, dahil nga meron kang ganyang insurance, magagamit mo yun sa eyeglasses mo, sa teeth cleaning mo, denture. Yung mga denture or sa mga massage mo, yan yung karamihan na nasusulit namin mag-asawa dahil once na available na yung insurance niya, kasi may limit din syempre siya within a year or 2 years. Kung sa salamin 2 years yan, kung sa mga at least dental or massage every year pwede mo magamit yan. So pag na-reach mo na yung maximum limit, stop ka na doon. So following year ka na ulit. Yes. So yun, dahil nga importante dito ang health card mo. So yan, kailangan nyo may apply yan agad. Usually ma-apply mo na yan online ngayon. Tanong mo lang din sa Service Canada kung paano ma-applyan yan. Bibigyan ka naman nila ng instruction doon or search mo lang sa Google. Basta meron ka lang ng mga important information mo para ma-fill up mo yan and kung talagang qualified ka na maging covered ng healthcare system ng Canada. Kasi what happened before nung wala pang health card nung dumating ng parents mo, di ba? First day pa lang inatake ng nervyos or something ng high blood yung mama niya. Wala pa. Syempre ang health card usually a month yan bago dumating. So nung pagdating nila dito, punta agad sila ng clinic. Syempre kailangan magpa-check up. Gumastos sila. Magkano na ano niya nun? I think 800 something. Mga almost $800 out of pocket yun nung time na yun. Chinek lang yun. Halos ano pa yun, hindi pa yun yung mga major stuffs ng medical na mga kailangan gawin, pero gumastos sila na 800 something. Pero na-refund yun. After niya makuha yung kanyang health card. Basta tabi mo lang yung resibo mo. Pero syempre, what if ang dala-dala mong pera is limited lang? Yes. So paano na lang, diba? So mahirap din. Kaya kailangan mo i-prioritize kasi you never know
Yes. So pagdating mo pa lang dito, yan, assume mo yung SIN mo and then health card mo, yung pangalap, yung dalawang yan. Yeah. So what else? Third is like, siguro, syempre, nandito ka na, and then, of course, you're not able to drive. Wala kang sasakyan, wala kang lisensya. So, kailangan mo ng transportation para maghanap ng trabaho, pumunta ng mga stores. So, kailangan mong kumuha ng bus pass or kailangan mong matutong mag-ride ng bus dito. Oo. So, aralin mo muna yung kung paano Kasi pwede, kahit wala kang bus pass, pwede mayroon ka namang coins. And then, I think some other territories, mayroon silang tinatawag na one-day pass na you can use the whole day. I think with the buses, trains, sea trains, ganun yata, di ba? So, ayun. So it's up to you kung kukuha ka ng bus pass for good for 1 month or good for a day. Pero syempre, the more na kukuha ka ng mga ganyan na mga parang kumbaga package na, mas makakatipid ka in the long run. Yes. At the same time, hindi naman siya na-expire agad-agad. Kung yung mga monthly passes. So, halimbawa, or kung halimbawa good, hindi naman monthly passes, kumbaga halimbawa good for 30 rides siya. So, hindi siya ma-expire. Kahit kami, yung bus pass ko na nabili ko na good for 30 rides, hanggang ngayon, di pa rin expired. It's been like 3 years na rin yata, 4 years. Na pwede ko pa rin siya gamitin sa bus. Basta hindi sila magpapalit syempre na system. Or maybe kung magpalit, inquire mo syempre dun sa sa bus station or kung saan yan na kung pwede nila may convert into the new system nila. So syempre mahirap talaga dito kung nag-uumpisa ka, lalo-lalo na sa mga lugar na may mga winter. Mahirap ang nakabas, magbabas ka. Syempre kung lalo kung katulad dito sa Saskatoon, every 30 minutes yung bus. Every 30 minutes kung rush hour siya. Pero kung mga dead hours, 1 oras. Oo, 1 hour. Abuti ka ng 1.5 hours or 2 hours para lang sa 10 minutes na ride kung nagda-drive ka sana. Pero syempre dahil nag-i-start ka pa lang, syempre medyo tiis muna tayo. Medyo malamig lalo dito dahil remember ko dati nagbabas ako 1.5 hours. So 15 minutes, 20 minutes ako naghihintay outside Nagka-crack yung nyo. Oo, as in talagang balat niya. Dry na dry kahit na naglo-lotion ako dahil syempre exposed ka sa lamig. Nagda-dry na yung kamay ko. And then makati siya kasi syempre dryness na yan and then yung labi ko noon as in nagka-crack talaga siya, masakit. Kaya syempre i-consider nyo rin yan na kung syempre kung medyo pasettle kayo in the future consider nyo rin makapag-drive, makabili ng sasakyan. Pero i-topic natin yan sa next topic natin sa susunod ng content. Bus muna Okay, so after niyang syempre nakakuha ka na ng bus pass, kung na-consider mo na siya, ano yung susunod na pwede pa natin kunin? Okay, isang sa mga kailangan mo talaga is open a bank account. Yeah, very important yan. Kasi dyan, sa pag-open mo ng bank account, syempre, yan yung number 1 kapag ka-employed ka na, hahanapin sa'yo yan. May void check ka ba? Wherein, doon nila isi-send yung sweldo mo. Yung void check na tinatawag nila doon is also called as pre-authorized debit. Doon nila isi-send yung sweldo mo. Pero kung wala kang bank account, isi-send nila into check. Kaya lang, pagka-check ka naman, minsan, syempre, bago mo ma-encash siya sa bangko, hanapan ka pa rin ng bank account. Or kung i-encash mo siya sa mga cash money or sa mga instant money stores dito, may charges pa sila kasi syempre, i-clear pa nila yan and so on. Medyo maraming processing bago mo makuha yung pera mo na pinagkahirapan mo. Kaya important, open a bank account. So ideally, pag nag-open ka ng bank account, meron kang checking account. And then pangalawa doon, yung savings account mo, yun yung checking account mo kasi doon yung mga everyday living mo, everyday expenses mo, doon mo kung wala ka pang credit card, doon binabawas nila yon. Kasi sa Pilipinas or dati nung nasa Pilipinas kami, wala silang tinatawag na checking halos na ideal yung ginagamit. Usually tawag nila parang savings account agad. Pero dito meron silang yung checking, diyan mo gagamitin yung everyday expenses mo or yung sweldo mo diyan papasok. And then dahil kung nag-open ka naman ng savings account mo, so may dalawa kang account, kapag ka meron kang gustong ipon, pwede may transfer from checking mo, lipat mo doon sa savings account mo. Savings account. Or dahil nga ang savings is taxable, pag masyadong malaki na yung laman niyan, pwede ka mag-open ng
TFSA. TFSA, that is a tax-free savings account, na or at you can least have may the interest yun. you can have also the RRSP. Pwede rin. Yung RRSP na yun, pwede mong i-open sa bank mo or sa employer mo. Employer, I would say employer, kasi some employer they will match it, no? Yeah. Kung nagulog ka ng $50, magdalagdag din sila $50. So $100 ka, mas malaki. Yeah. And then may mga benefits ang RRSP, no? So we'll just give you a very quick tip or knowledge about the RRSP, no? So that is called registered retirement savings plan. So makukuha mo yon, no, upon after your retirement, but you can still use that, no? Two things, I guess, no? Ito hindi ko sinerstall. Tinatry ko lang na i-remember yung pinag-aralan ko noon, and then na-experience ko, no? So I think you can use that, no, in order for you to acquire a house. You can use that as a down payment, no? Kapag kahit na kaka-open mo pa lang ng RRSP na yan, basta kahit ngayon mo pa lang tapos kumuha ka ng bahay bukas, pwede mo nang ma-loan yan sa government. But I think it's payable within 15 years. Yeah. So you need to put kailangan within 15 years mabayaran mo kung nag-loan ka sa government mo through RRSP ng 15,000 for example para sa bahay na pagbunin mo. I think there is certain amount na pwede mong i-withdraw, no? At I think 35 or 40K. I think tumas na yata ngayon. Hindi ko na ma-remember. So pwede mong i-loan yan kasi sa government. Never ko siya nagamit eh. Towards sa house mo. Pero within 15 years kailangan mabayaran yon. Yes. And then secondly is pwede mo siyang gamitin for education. Yeah. So kung halimbawa mag-aaral ka, so pwede either student loan or through RRSP magamit mo yan. Pero kung meron ka magulang na mabait, na bata ka pa lang, nandito na sila, pwede nilang mai-prepare yung RESP naman para sa educational plan ng bata ka dumating. Yeah, I think the government will match this as well. Magmamatch din sila, pero kailangan pag nag-18 ka, mag-aral yung bata. Yes. Mag-aral yung bata or otherwise parang money lang, kung magkano lang nahulog mo, yun lang ang makukuha. Wala nang match pang government. Yeah, so sayang So yung mga benefits na yun napakaganda, no? So ayun, so RSP na. So yung TFSA, inano mo yung TFSA, yung tax-free savings account. You can still save money doon sa tax-free savings account, and then may konting interest. Oo, may interest yun. And then, interest yun na hindi deductible. Kumbaga yun yung interest na bigay sa inyo. Dahil kumbaga yung savings mo na yun, ini-invest din ng bangko sa mga ibang mga companies dyan, and then dahil tumubo yun, may shares ka kahit papano natutubo yung pera mo. At the same time, pag withdraw mo yun, walang tax. And you can withdraw it anytime. Unlike the savings account na sabi nga nila, inipon mo na, tinatax ka pa. Yes. Diba? And then for the tax-free, for the TFSA, I think there's a limit too, no? Within a year. I think 5,500. Di ko na matandaan limit sila, pero dahil kung meron kang service account na nag-open ka na SIN mo, pwede mo siya i-register online. So magkakaroon ka na Service Canada na account. Masi-search mo diyan kung magkano yung limit mo every day, every year. And then makikita mo rin doon sa account mo na yun yung may owing ka sa government or meron ka ba na. Pero yung topic na lang natin. Anyways, okay na yan. But what is important is meron kang inopen na bank account. At least meron ka nung basic, meron ka nung checking, and meron ka nung savings. Optional na lang yung goods na yun muna as a start. As a starter, no? So basta meron ka checking and savings, okay na yun. Ka na for now. And then once na syempre nakapag-open ka ng bank account mo, importante rin na makapag-open ka ng credit card. Credit card is very important here in Canada. Credit card is life. Kung sasabihin natin mga Pilipino, rice is life. Ganun din yun. Kasi gusto ko pala i-topic yun, gusto ko rin palang idagdag yung about sa bank account. Minsan ng mga bangko dito kapag new arrive ka dito sa Canada, nagbibigay sila ng pera pag nag-open ka ng bank account sa kanila. Nakuha ko niyan. $750. Nagbibigay sila pag mag-open ka. So make sure na bago ka mag-open ng bank account, search mo muna online kung may mga banks dyan. Lahat naman ng bank dito magaganda
Kaya lang, i-search mo online kung ano ba yung mga magagandang bank na may mas mababang charges every month. Kasi may mga monthly fees din ng mga banks dito eh. And kung sino rin yung bank na nagbibigay ng mas magandang pang pera sa'yo. Kumbaga, bibigay na pera kapag nag-open ka ng bank account sa kanila. Lalo sa mga newcomer dyan. So, after mo mag-open ng bank account, yun nga, mag-open ka na rin ng credit card mo. Bakit kailangan ng credit card? Well, number one, bukod sa napaka-handy niya for your expenses, tutulong sa'yo, kailangan mo kasing mag-build ng credit score. Yeah. So, kasi kung halimbawang balang araw gusto mo kumuha ng sasakyan, gusto mo kumuha ng bahay, importante gusto mo mag-open ng basta kung gusto mo halimbawa kukuha ka syempre ng cellphone balang ng cellphone. Right, yeah. Minsan inihingi yung mga credit score na yan. Syempre doon malalaman kung paano ka mag-handle ng credit mo, ng utang. Kung nagbabayad ka ba on time. Hindi sila ang Canada hindi sila masaya na kung puro ipon ka lang diyan sa checking mo na ginagastos mo is cash. Hindi sila masaya sa ganyan. Gusto nila makita kung paano mo i-handle ang pag-utang. Dahil credit is life dito. Ang mga bahay dito karamihan nilo-loan. Ang sasakyan nilo-loan. Ang cellphone 2-year plan, mga ganyan. Yes. Karamihan dito madali mo makukuha ang mga bagay-bagay dito as long na meron kang work at may maganda kang credit score. Yeah. So yun. So ang first na step mo, kuha ka kahit isang credit card or dalawang credit card. Makakakuha ka minsan niya sa bangko dahil minsan kung may bank account ka na sa kanila, advantage na rin sa inyo yun na makakakuha ka ng credit card sa kanila. Syempre, ang tip namin doon, kung magkano ibibigay na nila sa inyong credit limit mo, grab it. Huwag mo sasabihin na, no, hanggang $1,000 lang gusto kong credit limit. No. Yeah. Because, kapag halimbawa binigyan ka nila ng $5,000 na credit limit, allowed ka lang doon practically hanggang 2,500 na gagastusin. Why? Kasi pag lumalagpas ka sa kalahati na ng utang ng credit limit mo, ang iniisip ng government na yan or sa credit scoring mo, hindi ka marunong mag-handle ng credit mo. Yes. Kasi, kumbaga gumastos ka lang ng kung anong kaya ng budget mo. Kumbaga, kung over credit ka na, make sure na kung halimbawang naka 2.5 ka, make sure bayaran mo na agad yan. Kasi the more na lumalagpas ka sa kalahati ng limit mo, bumababa din ang credit score mo. So, kaya kung may mga ekstrang pera ka, ang gawin mo, gumastos ka ng $1,000 today, kung may cash ka, bayaran mo na siya agad or itabi mo na yung pera mo na nakaala ang pambayad doon para bago mag-due date, mabayaran mo siya on time. Kasi kung late ka magbabayad ng utang mo, bababa ang credit score mo. Kung lalagpas ka sa kalahati ng credit limit mo, bababa ang credit score mo. That's the reality here. Yung credit score na yan is napakahalaga. Napaka-importante niyan. Kasi dyan magmumula ang kumbaga ang interest rate mo. Kasi kung the more na alam nilang hindi ka mag-handle ng utang mo, high interest ang makukuha mo sa bahay, sa sasakyan. Lahat, any loans. Yeah, any loans yan. Kaya the more na mataas ang credit score mo, alagaan mo yan dahil yan ang magiging key mo para makatipid ka rin in the future. Kasi ang lahat dito, utang. Ang bahay dito, for example, dito sa Saskatoon or sa Saskatchewan, makakuha ka ng mga $300,000 na bahay kahit papano. Pero dahil nga kung ang credit score mo is medyo mababa, medyo high interest ka, so imbis na naitipid mo na yung pera na yun para sa ibang bagay, babayad mo pa yun sa interest rate. So topic natin yan sa future topics pa natin about that one para mai-discuss pa natin yung broader. And then what else after mo Siyempre kung ready ka na, no? Meron ka ng SIN, may health card ka na, may bus pass ka na, meron ka ng bank account, then of course, you need to find a work, no? Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo maghanap ng job. So anong kailangan mo? Kailangan mo ng resume. Prepare mo ang resume or biodata. Resume, curriculum vitae, whatever. Yeah. CV. I don't know. Yeah, curriculum vitae, I think rather CV. Term for CV. Yeah. Okay. Resume. Now, share ko lang ulit So, mayroon akong resume dati.
tinawanan ako kung kung napapanood nila ngayon, kung sino yung mga kasama ko nung unang dating ko dito, tumawa sila sa ano ko kasi syempre nag-handout ako ng aking resume. Nag-apply ako, any work, any job will do. Sabi ko kahit ano, walang problema. Pero gulat sila, nakita yung resume ko, may picture. No, kasi syempre sa Pilipinas with pleasing personality kailangan mong pakita yung mukha mo. Kaya lang dito kasi syempre wala dito yun. Discrimination sa kanila yung tignan yung bagay na yan. Hindi mo kailangan ipakita yung mukha mo. Hindi mo pa kailangan ilagay yung kung anong height mo, yung weight mo. Wala yun dito. Kung babae ka ba o lalaki ka, wala. Well, quality sila dito. To be honest, no, yung first job ko noon, nagawi lang kami, yung kumpare ko, shout out dyan, Kuya Philip. Yeah. Siyempre, so, yung first week ko, wala pa akong work noon eh. Sama-sama lang ako sa kanya, sa work niya. So, sabi niya sa akin, napunta kami sa isang fast food. Hindi ko na sasabihin kung anong fast food. Sabi niya, bili tayo ng kape. Bili kami ng kape at donuts namin doon. Ngayon, sabi niya sa akin, hiring sila, ba't di mo subukan? Ha? Sabi ko, ano lang ako eh. Parang pambahay lang ako. Talagang pambahay lang. Sando pa nga yata. Basta pambahay lang yata, tsaka shorts. Hindi ko na matandaan. Basta alam ko pambahay lang. Tapos binigyan nila ako ng parang application na form. So nag-fill up ako. Then the next morning, tinawagan ako. Hired na ako. Sabi, kailangan mag-start. Ganon kadali. Nung panahon na yon. That was like 11 years ago. 11 years ago. Halos developing pa lang. Tapos sunod yung tumatawag. I did 2-3. Pwede kang mag double job, triple job hanggat kaya mo. So ganun kadali maghanap ng trabaho nun. Medyo as long na hindi ka maarte. Market ngayon sa mga ganyang bagay Yes. So ano ba yung kailangan mong i-prepare sa paggawa mo niyang resume na yan? Ano ba yung mga kailangan mong ilagay dyan? Well, sa na-observe ko dito, kung ano yung ina-applyan mo, yun lang yung kailangan mong ilagay. Let's say for example, ito na lang, karamihan sa atin dito, pag galing ka sa ibang bansa, no? Siyempre iba yung experience mo, iba yung profession mo. Pagdating mo dito, yung iba talagang kailangan mong mag-change career, kailangan mong mag-iba ng career. So siyempre nasa isang foreign country ka, kailangan mo nang mag-start ng panibagong buhay, talaga sa bottom, pinaka-bottom. So hindi ko naman sinasabi sa lahat. Mayroon kasi mga masiswerte na carried over kung ano man yung previous profession nila sa bansang pinanggalingan nila. Pagdating dito, nakaswerte, ganun pa rin. Meron din naman yung talaga nag-start from na-challenge na kahit saan muna. No, maraming ganyan. Yun ang totoo eh. Yun ang totoo. Sometimes you need to change career, So start muna ulit tayo dun sa resume. Format mo ng resume mo. Yung sabi ko, yun ang kailangan mo ilagay. Lagay mo muna dun sa, meron kang format kasi niyan na yung pagkakasunod-sunod kung paano mo i-format yung resume mo. So first, siyempre dun sa top, ang ilagay mo dyan yung name mo, full name, and then yung address mo, and then phone number, email address. Yes. Yun yung isa nakalimutan natin. Kailangan mag-apply na cellphone. Kasi dati dumating ako dito, pinag-apply ako agad ng cellphone. Kasi saan ka nga naman tatawagan ng in-applyan mo kung wala kang phone number. So make sure din na yan nga, kailangan mo rin nga pala yan. So mag-apply ka rin ng cellphone mo, or pwede ka naman kumuha kung may dala-dala kang magandang cellphone, or kahit papano cellphone na mariread ng mga SIM card dito sa Canada, bili ka lang ng mga cheaper na mga any type ng communication. Basta makuha ka ng sarili mong phone number. Basta meron kang contact, kumbaga. Contact number mo na yun, mas maganda na ma-equip mo yung phone number mo na yung, kasi normally ginagamit nila yan dito sa mga authentication mo sa identity mo, sa mga online na mga ina-applyan mo, or sa mga online sites na yan. Minsan may mga kumbaga backup mo sa password mo na yung phone number mo, doon nila isesend yung mga unique code na yan. Kumbaga parang ang tawag nila dyan is one-time password, kumbaga minsan yan. Kaya kailangan mo yung phone number na yan. May mga grocery stores dito, or may mga
small stores dito na nag-o-offer ng mga cellphone na with 2 years na plan. Pero syempre yung iba dyan naghahanap pa rin ng at least 3 months na credit score ninyo. Pero kung pwede ka makiride sa iba. Pero syempre hindi mo rin alam kung may iba magpaparide. Syempre dito is kung ano yung account mo, pananagutan mo. Kaya yung kung wala ka talaga ibang malalapitan dito na willing magparide sa ng account para sa'yo, you have to apply for yourself. Yun nga, yung phone number na yan. Kung sa pag-i-inquire mo naman, normally naman kung you arrive ka, kahit pa paano mayroon silang special treatment sa mga ganyan. So, maka-apply ka ng phone number mo, yan, lagay mo na yung resume mo. So, after nung name mo, address, and then phone number and email address, lagay mo doon sa top naman, sa sumunod doon, yung work experience mo. Kasi isa yan sa mga, kumbaga, sa dami ng application, hahanapin agad nila yung most important na data na kailangan nila. Work experience, syempre, doon nila malalaman yung credibility mo or kung gaano ka competent doon sa job na ina-applyan mo. So make sure na pag nag-apply ka ng job, ang ilagay mong experience doon as much as possible is related doon sa ina-applyan mong trabaho. Yeah. Don't take too much experiences na sa tingin mo hindi naman nakakatulong doon sa ina-applyan mong trabaho. Kasi mako-confuse lang yung employer mo kung ano ba talaga yung gusto mong marating na trabaho or kung ano ba talaga yung ina-applyan mo, kung ano ba talaga yung meron kang may offer para doon sa company ina-applyan mo. Pero kung ang ina-applyan mo lang is mga fast food, yung kumbaga medyo mas madaling mga work na ma-applyan as entry level mo dito sa Canada is yan. Kahit pa paano siguro kung wala ka talagang experience sa fast food, kahit pa paano wala kang mailalagay. Wala ka talagang mailalagay. Kumbaga masabi mo lang na at least meron kang work experience. Yun talaga yun eh. Yun yung sasabihin ko na yung sabi nila na ilagay mo lang kung ano ina-applyan mo. Pero kung wala ka at some point, kung yun talaga yung experience mo, anong ilalagay mo? Yun talaga ilalagay mo. Kumbaga masabi mo na lang na kahit pa paano nagkaroon ka na experience sa labor market. Pero kung syempre, kung meron kang may experience ka na gusto mo maging at least receptionist dyan sa isang company na yan, syempre kailangan meron kang ma-cater na experience mo doon sa ina-applyan mo. Pero kung inalagay mo doon ibang experience towards doon sa ina-aim mong work or job position, medyo X ka na agad doon sa yung application mo. Kaya make sure din na yung mga ina-applyan mo is applicable din naman sa experience mo or kung meron kang education kahit papano na may offer dyan sa ina-applyan mo. So after ng work experience mo is yung education mo naman. So make sure na ano lang ilalagay mo doon sa education mo, yung last na education na narating mo. Yeah. Huwag mo na ilagay doon na nakapag-elementary ka, na nakapag-preschool ka, nakapag-high school ka. Yung last. Pero kung ang last na educational background mo is high school, K-12, or kung anong part ng high school yan, syempre yun yung last mo, be honest, yun na lang ilagay mo. Pero kung nakapag-college ka, nakapag-doctorate ka, yan. Masters. From doctorate or doctoral or masteral. Basta yung pinakalas. Pero ang syempre kung nakapag-doctoral ka or masteral, pwede mo rin ilagay syempre na nakapag-college ka kasi iba minsan ng inaral mo na masters versus sa inaral mo nung college ka. Pero kung syempre kung nag-aral ka dito sa Canada, nag-aral ka pa sa Pilipinas ng college, pwede mo ilagay yan as 2 educations mo. Pero ang pinaka-highest mo na pwede ilagay doon at least yung college mo. Canada. At least kung meron ka nag-aral ka ng Canada, much better kasi karamihan ng employer dito, consider nila yung nakapag-aral din dito sa Canada. And yung mga nakapag-aral naman sa ibang bansa, medyo challenging unless na nakapag-aral ka siguro sa Europe, sa US. Pero kung galing sa Pilipinas, to tell you the truth, medyo challenging sa atin yung mga immigrants. So, after ng work experience mo, ng educational history mo, lagay mo rin yung mga skills na meron ka. Ang typing speed mo is 50 above speed words per minute, or kung
kung anong skills ang meron ka, magaling ka sa Excel, sa Word, sa Outlook, sa mga kung ano-anong computer applications na yan. Basta lahat ng sa tingin mo skills na meron mong ilagay or mga trainings na nakuha mo as additional po sa mga forklift, yung mga trades, sa trades. Sa mga yan, kung may mga skills ka na nakuha, pwede mo ilagay yan dyan, additional ano mo yan, points mo yan dyan sa application mo. And sa trades area, no, yun talaga yung ano dito. Patok dito ang skills, kaya kung sa tingin mo kaya mong makapag-aral na kung anong skills yan sa panggalingan mong bansa, mas maganda may bit-bit ka na pagpunta mo dito, kasi dito talagang patok na patok ang mga skilled workers. And then yun nga, balik tayo doon sa resume mo. After ng mga yung skills mo, sa huling-huli mo dyan is yung references mo. You don't need to put the exact names and positions and phone numbers of those persons, of those people. Kahit ilagay mo na lang yan as available upon request. And then make sure lang na meron ka ng mga contacts na yan when they phone you. Para kapag halimbawa na-hire ka or kinonsider ka na for that position, meron ka may po-provide ng mga references. Pero for now, pwede mo ilagay na available upon request. And then, kasi syempre privacy rin yan ng mga tao na ilalagay mo references. And then kung international numbers yan, dahil wala kang pa masyado kakilala dito or so on, ilalagay mo talaga international phone number nila. Medyo dadaan nga lang yan sa mga international calls syempre. Lagay mo ganito, 0932-0202. Uto-uto. Yeah. Pero yun nga, kung ano naman, kung syempre, kahit pa paano may makakapag-build ka naman siguro ng mga friends mo dito sa mga first week mo, kahit pa paano may makasalubong ka dyan o ano, tanungin mo na rin kung pwede kita ilagay na resume, friend, ganyan. Kasi mas ang ganda syempre na nasa Canada na rin yung mga references. Mas madaling makokontak ng employer mo. Okay, so saan ba tayo pwede mag-apply ng trabaho? Well, sabi ko ulit, nung ako ay nag-uumpisa dito, lagi kong sinasabi na nung ako, kasi na-experience ko yon. Well, nung ako nag-uumpisa dito, sinasabi ko lang, lumabas ka lang, kung saan ka ba nakatira, punta ka sa medyo city-sitting area or medyo developed na area na maraming mga establishment, maraming job posting dyan. Pero noon yon. Ngayon may job posting pa rin, pero kailangan mong mag-apply online na. So you need to go sa kanilang mga websites or any pwede kang mag-search sa Google. Pwede kang mag-search sa Google, ano ba yung kung ano man yung inaim mong work, search mo yan sa Google. Usually ang mga matatrust mong mga website yan, Indeed. And then Kijiji minsan, may mga naliligaw lang minsan din na scammer dyan. And then yung jobbank.ca yan. And then meron pa tayo yung SAS job yata. SAS job. Dito sa amin. Pero search mo rin yan sa Google, makikita mo naman yan. And make sure na bago ka mag-send ng mga resume mo dyan, make sure na legit yung site na na-applyan mo. Kasi hindi mo rin alam, marami rin dyan naliligaw. Kahit nasa Canada ka, meron din dyan mga scammer. Marami. May mga naliligaw. Kaya yun, basta ako nung nag-a-apply ako, ang lagi ko pinupuntahan is Jobbank, Kijiji, and Indeed. Yan. And then, syempre, mas ideally, mas practical or mas makakatulong sa'yo na kung in-applyan mo yan online, puntahan mo yung mismong lugar na yan. Mas magandang may sa mag-walk-in ka rin. Kasi at least nakita ka na nila personally bago ka matawagan nila, or at least kahit pa paano may i-consider ka na agad nila, kasi kahit pa paano nakita na nila yung kung anong personality meron ka sa pag-present mo pa lang dun sa ina-applyan mo. Kasi additional point yun, lalo kung may 100 applications dyan na nag-send ng resume dun sa company. At least kung ikaw nag-walk-in ka, nandun ka na sa at least top 20 man lang nang medyo kahit pa paano i-consider nila. Kaya lakasan lang ng talaga ng loob na may kapag nagpunta ka dyan sa company na yan, medyo i-present mo na may sarili mo ng maayos, dala mo yung resume mo na presentable din naman, hindi parang nilamukos lang dyan o sinirox lang kung saan. Galing pa sa likod ng bulsa. Unless na, syempre, depende rin sa ina-applyan mo kung medyo mas professional world yung pinupunta mo, mas i-present mo yung sarili mo. Yes. Pero kung yung mga easy job lang yung pupuntahan mo na kumbaga kahit sino lang dyan kayang mag-apply, kahit nakasando ka, pwede na yan.
Well, ako noon talaga, nag-start ako dito. Syempre, ang iniisip ko noon, trabaho talaga. Kahit ano. Hindi na ako mamimili pa kasi parang kailangan mo na survival ka noon eh. Nasa survival mode ako noon eh. So, umpisa dito, magpipili ka pa ba? Kaso ang number one na naging hirap ako noon kasi karamihan na nakikita ko talaga dito is parang mga trade job talaga. So skills talaga na which is hindi ako marunong kasi hindi naman ako mekaniko, hindi rin ako karpentero, hindi ako truck driver, hindi ako dati. So kaya panalo talaga ang yung mga din. Skilled na dumarating dito. Hindi ako welder, lahat. Yung mga galing minsan ng mga Saudi, ng pero yung mga yun kasing karamihan dito. You can see, no, pag pumunta kayo dito, left and right. Left and right ang job posting dito ng mga ganyan trabaho. Ang lalaki pa ng mga sahuran nila, ng mga rate nila. So kung skilled ka, kung marunong ka na mechanic job, carpentry, welding, driving ng mga truck, yan, panalo yan sa mga yan. Kung meron kang ganyan mga kahit pa paanong skills sa skills world dito sa Canada. Kaso, ang meron ako, sirani ko. Pero nasubukan kong magmekaniko 3 buwan. Oo, hindi rin siya tumagal. Hindi rin ako truck driver sa Pilipinas. Yeah. Pero naging truck driver ako sa yard ng 3 taon. Carpentero. Hindi rin ako carpentero. Pero nagkarpentero din ako ng 2 buwan. Dahil may kakilala siya na naging friend na niya dito na kahit paano medyo pwede tumulong sa kanya. Pero kung ikaw na wala ka pang friends dito ang hirap. Malaking tulong kung may skills kang baon. Yeah, malaking talaga. Pwede mo i-search yan online kung ano yung sa tingin mo kaya mo na gawin at kaya mong aralin before ka magpunta dito sa Canada. Kahit paano kung may TESDA ka halimbawa, panalo ka dito, maiko-consider nila yung application mo as skilled at the same time mas malalaki ang sweldo nila dito sa mga skilled na yan. Yes, malalaki talaga. Sa akin naman nung nag-i-start ako dito dahil nga office job kasi ako nung dati sa Pilipinas. Dahil nag-i-start ako dito, ang hirap. 1 buwan na ako nag-a-apply noon sa mga office jobs dahil lang experience ko sa Philippines kahit hindi halos napapansin yung application ko. Kaya ang ginawa ko na lang noon, apply na lang ako ng mga cashier job. So yun, nakapasok nga ako as a cashier. Medyo entry level lang din siya. Pero nakapasok ka muna ice cream maker for 1 day. Oo. Cashier dapat ako noon. Pero ang ginawa nila, dahil nga alam mo naman dito karamihan all around, tuturuan akong gumawa ng ice cream. Ayaw niya gumawa ng ice cream. Yung ice cream na yun, yung frozen na ice cream nila na parang flat mo muna siya tapos iuhul mo siya into parang paikot-ikot. Hindi ako makagawa ng maayos na ice cream. Wala naman ako experience doon. Well, ganun talaga. Oo. Kahit din naman ako nung nakapasok doon unang trabaho ko, sabi nila ikabit mo yung hindi ako marunong magkabit ng flooring na yan. Alam ko lang i-compute. Yun ang sinabi ko. I can estimate that, I can design that. Hindi ko alam gawin yan. Kasi hindi naman to theoretically, alam ko kung paano. Hindi ako techie talaga. Dito lang din ako natuto kasi kailangan for survival. Natuto akong mag-drive ng mga kung ano-ano dyan. Truck, mga ganyan. So first na work niya, sa unang nag-work na legal na maayos na talagang fast food. Nag-work siya sa fast food. Ako naman, fast food ako una. Nag-work din ako cashier. Tapos at the same time ang part-time ko rin is cashier din sa fast food. Pero dahil medyo all around din sila doon, minsan tumutulong din ako sa pag-prepare ng mga food. So yan. So yun, after nun, nakapag-work ka na, medyo na-prepare mo na yung sarili mo sa kahit pa paano, good ka na for 1 month halimbawa dito sa Canada. May mga damit ka na, may bahay ka na, may mga bank accounts ka. Teka lang may mga damit ka na, bakit pumunta ka dito na... Ay oo, na nakahubad. Hindi. So yun, halimbawa medyo settled ka na, nandun ka na sa area na kahit pa paano tapos ka na doon sa needs mo, na-iset mo na yung needs mo, nandun ka na pa kahit pa paano sa mga wants mo. Yes. So ano ba yung unang wants mo dyan? So, isa pa pala na i-recommend ko sa inyo is get your English language assessed. Yeah. Kasi importante yan dito. Minsan pwede mo ilagay yan sa resume mo. Nag-passes ako yan Nag-passes ka ba? Oo, nag-passes. Anong level ka? Secret na namin yun. Pero, nasa 6, 7 nga ako And the highest is 8. Hindi ko na matandaan. Basta yun. Minsan matsatsambahan mo yan kung gaano ka confident. Minsan mas magaling pa ako mag-English sa kanya pero mas mataas ang score niya kasi mahiyaan pa ako noon.
Pero ewan ko na ngayon kung magpapases ka. Mas magaling ka, pero mas magaling ako mag-compute sa'yo. And sa English nga tayo eh. So sa English, kailangan mo maipa-assess yung English proficiency mo, kumbaga. Hindi, kung meron kang IELTS na tinatawag nila, or meron silang much better. Meron silang Canadian benchmark language na tinatawag. That is the CLV. CBL. Yun yung CLB, whatever. Yun yung in-exam natin. Oo. Yun lang, hindi tayo IELTS. Yung mga IELTS. Hindi natin sa CLVs, I think the highest is 8 if I'm not mistaken. Pero hindi na namin alam yan. It's been years ago, decade na nga eh. Yeah, and so, then yan, I think yung yung mga paparating yata ngayon is required na silang mag-IELTS. International English Language Test. English Assessment yata. Basta yun, IELTS ang tawag nila doon. So maganda yung maipa-assess mo yung kung anong kasing English ang meron ka na kaya mong i-offer, or language assessment nga ang tawag nila doon. Kasi kahit pa paano pwede mo ilagay yan sa resume mo, at least alam nila na kaya mo makipag-communicate sa mga, siyempre, English nila dito. Or kung mapadpad ka ng Quebec, kailangan mo mai-improve naman yung French mo, kasi iba yung salita nila yan. Yung nag-iisa territory din sa Canada na kahit na talagang French sila doon. Sa Ontario, medyo sila dyan eh. Combination. Going back to ang maganda kasi sa ating mga Pilipino, nakakapag-English tayo. Yung minsan, iba nahihiya lang. Pero nakakaintindi, which is better, no? Oo, pero kahit paano, kahit makaintindi ka man lang, or kahit paano makapagsalita ka naman na kahit na barok yan, tawag nila English barok. Walang problema yan dito. Basta ang kailangan mo dito, confidence na makapagsalita. Kahit na ang mga Canadians naman dito is, sila, very accommodating sila sa mga ganyan, kasi ang Canada is mix na yan eh, hybrid na, parang mix na ng nationalities across the world ng mga meron dito sa Canada, kaya iba-iba talaga ang mga accent natin dito, mga ganyan. Pero marami talagang Pilipino dito. Anywhere. Hindi ka ma-homesick dito dahil napakaraming Pilipino dito. Lalo dito sa mga developing provinces or cities yan. Yeah. Yung sinasabi nilang provinces dito, hindi ito probinsya na parang sa atin. Na probinsya talaga na territory to, or states, no? Sa territory sa sa US kasi ang tawag nila doon is states. Dito province. Pero territory lang ang tawag nila doon. Basta hindi natin ma-explain na maayos. Basta kumbaga sa Pilipinas, rural and urban, yun na lang sabihin mo. Sa Pilipinas kasi, kumbaga ang Bulacan, ang Pampanga, yung province ang tawag nila dito. Dito, territory namin yun, pero province naman ang tawag nila doon. Basta, or states, yun, iba. Mapunta kayo dito, maintindihan nyo pa yan. Yeah. So yan, nakapag-English assessment kayo, yan, make sure na magawa nyo rin yan. Para rin naman yung malaman nyo kung anong meron kayo. Minsan, ka naman nila, tutulungan ka nila. Kung mababa ang English score mo, bibigyan ka nila ng mga free education or something. May mga English classes dito. English classes. So at first, yun yata yung CLB o CBL, nakalimutan ko na kung anong abbreviation nun. So i-assess nila yung English mo, and then I think if you're lower than 3 or 4, then meron silang mga ino-offer na English class or English classes right after work or night classes. Meron din yan, ino-offer nila yan. So may i-level up ka nila, no? Tuturuan ka nila hanggang sa tumaas yata yung level mo. Yun yata yung at least meron silang mga ganung program dito, kasi maganda, diba? Tulong din yun sa ating mga immigrants na mga syempre hindi pa magaling sa English. At least yung confidence mo, ma-boost mo rin kahit paano, kasi yan ang everyday communication mo dito. Hindi mo naman pwedeng Tagalogin dito yung mga Canadian. Kaya kailangan mo na tulungan yung sarili mo. Yan, kung busy ka sa umaga sa work mo, meron silang mga English classes at night. Or syempre, may accommodate nila kung ano yung availability ng schedule mo. And at the same time, kung yun lang availability nila, ikaw naman ang kailangan mag-adjust. Yeah. Okay, so another option mo, dahil settled ka na ito, syempre kung gusto mo talagang makapag-drive, kailangan mo kumuha ng driver's license. Yeah, kasi iba dito Iba dito sa Canada, no? Every vehicle na ida-drive mo, mayroon yang respective license. Certain license na classes, you know. So sa small vehicle like ito, mga SUV, sedan, mga kotse, meron kang class 5 na tinatawag. And then yun nasa likod ko, yung truck and trailer na yon, class 1 ang tawag dyan, or class 1A. A is air brakes. Yeah, kung truck lang yan, yung semi-truck lang yan, or garbage truck, that is a class 3. Then may class 4, mayroon pang bus
no? Then yung motorcycle, so iba na naman yon. So yun nga, kung syempre entry level mo dito, dahil kung start mo dito, ang pinaka kailangan mong makuha is yung class 5 license mo muna. So yun ang tawag namin dito sa Saskatchewan, sa ibang mga area. Iba-iba pa eh. Pero i-topic natin halimbawa dito sa amin sa Saskatchewan. So ang tawag nila dito is class 5. Yes. So kung nakapasa ka dyan sa license mo, mag-start ka muna ng novice 2 yata. No, novice class 1. I think kung baguhan ka talaga, nasa class 9 ka. Class 9, then 7, then yung class 9, yung tinatawag nilang learner. Yeah, yung kapag ka nakapasa ka, ang class tawag 7. nila doon is yung class 5 na novice 1 or Novice 2. And then kapag ka Full, wala graduate na. kang mga Collision problems sa driving mo in a year and another 6 months. first 6 months after mo nakapasa then another year. So 1.5 year magiging graduate ka na class 5 pure na class lang, 5. restrictions. Without restrictions. So, and then tsaka mo siya pwedeng i-upgrade. So class pero 5 mo. kung mag-apply kayo ng license, kung nakakapag-drive naman kayo dyan sa bansa pinanggalingan nyo, good for 90 days pwede kayo makapag-drive dito. After nun, minsan sa mga working permit, ina-allow nila na as long as valid yung working permit mo, makakapag-drive ka without having that road test, road exam, road test, licensure exam. Pero kung yun nga, kung permanent residency naman napunta mo dito, syempre meron ka na lang 90 days. Yung isang kaibigan nga namin dito, nakuha niya, working permit siya, pero nakuha niya yung license niya, ay yung residency niya, inalaw na lang siya ng certain period of time, kailangan niya na mag-road test. So yun nga, kung iniisip nyo rin na makapag-drive dito balang araw, yun, kailangan mong makapag-road test. So yun nga, kung galing ka ng Pilipinas, kung kaya mo na at least a year before ka mag-arrive dito sa Canada, makapag-apply ka ng road test mo, ay ng license mo dyan sa panggagalingan nyo, mas maganda. Kasi at least pagdating mo dito, diretso road test ka na. At kasi kung hindi, kailangan mo in-car in class. Ilang oras yun? Dito sa aming territory or province, 6 and 6. So 6 hours in class and then 6 hours in-car. And then after you graduate doon, ay meron kang 9 months, no? 9 months to drive as a learner. So as a learner, kailangan mong merong mag-accompany sa'yo na full class 5 kag nagda-drive ka. You cannot drive legally kapag walang class 5 besides you. Then after 9 months, then pwede ka nang mag-take ng road test. Then yun napapasok yung sinasabi niya, when you pass that road test, bibigyan ka ng I think class 5 novice 2. Then after 6 months na walang collision yata, then you arrive as a novice 1. Then after a year without collision or any problems, then full class 5 ka na. Then pero, after that, di namin sure kung ano yung mauna, kung novice 2 nakalimutan or novice na namin 1. Basta baka may mag-correct sa inyo dyan na muna dapat novice 1 and then novice 2. Pero iba yung basta yun, nasa novice ka muna. Iba yung iba ang nila dito, ang mga licensing nila dito. So anywhere in Canada, they have like different na level of licensing, no? Kasi yung sa ibang territory, like sa BC yata yung kakilala namin, kailangan niya mag-road test ng twice. Kapag naipasa niya yung una, tapos yung pangalawa para maging professional ka. Dito naman sa Saskatchewan, pag naipasa mo road test mo na isang beses, meron kang 1 year and a half para ma-prove mo yung sarili mo, para makukuha mo yung parang professional na nila as class 5 license holder. Pero syempre kung after mo ng graduation mo as class 5, pwede mong i-upgrade yan kung gusto mong maging truck driver balang araw, yan, pwede kang mag-apply ng class 1. Class 1 or class 1 air brake. So, ginawa nilang class 1A. Yan, pag yan ang nakuha nyo, class 1A, golden license ang tawag namin yan dito. Para ka nag-doktor dito sa sweldo mo. Napakamahal yan. Pero I get my license free. Kasi company ang nagpaaral sa akin dun sa license ko. So, pero kung medyo humina yung confidence mo sa pagdadrive niyan, yung mga 1A na yan, pwede ka namang mag-downgrade into mga buses, class 3 garbage trucks, mga ganyan. Marami.
except motorcycle and school bus kasi ibang training na naman yun, ano? So depende na lang yun sa kung anong passion ang meron ka. Kung sa tingin mo kaya mo mapag-drive niya malalaking truck na yan, daan sila dito sa likod ko. Napakahaba niyan. Yeah. Pero kung yun, kung syempre as survival sa entry level mo ng driving, yan, kailangan makapag-drive ng at least mga small car or SUV. At least small car, no? Okay na. Practically, mas magandang SUV ang bit-bit mo dahil ang mga winter dito sa mga malalamig na area dito sa Canada, mas gusto nila yung mga SUV or pickup truck kasi matataas ang snow. Pero sa mga warmer areas like Ontario and BC, British Columbia, medyo mas ulanin sila dyan. Kahit mga small cars, okay ka na doon. Napakaganda dyan. Mahal lang talaga ang cost of living, pero gustong-gusto ko talaga tumira dyan, ano? And then, yun nga, kung after mo makakuha ng license mo or kung gusto mong mag-aral muna ng driving, kailangan mo syempre ng sarili mong sasakyan. Kaya syempre kung yan, sasakyan nga. So dito, madali lang kumuha ng sasakyan para ka lang bumibili ng candy. So marami kang options. Pwede kang bumili ng luma, slightly luma. Pwede kang mag-financing kung gusto mong bago-bago. Pwede rin. Gusto mong brand new, top of the line. Meron, pwede talaga. As long as mayroon kang work, meron kang pambayad, di ba? Oo. Pero syempre, depende na yun sa tao. Walang masama kung mag-start kayo sa luma hanggang mapunta kayo sa pabago ng pabago hanggang sa yung maging stable na yung job nyo at kaya nyo nang i-finance. Get whatever yung car na gusto nyo, di ba? Oo, syempre, isaalang-alang mo rin dyan syempre yung income na nakukuha mo. Syempre, kung sa tingin mo mas kaya na ng budget mo kumuha ng mga mas magagandang sasakyan, syempre, ang winter dito, hindi biro-biro. Kapag bumagsak ang weather dito ng -30, -40, yung mga medyo lumang sasakyan yan, yung mga nacha-challenge kasi ayaw umandar. Nadiditch. Kaya yung iba dito, kapag medyo luma na yung sasakyan, dinidispose na nila, hindi kumukuha ng bagong sasakyan kasi ayaw nila sumakit yung ulo nila. Pero kung mekaniko ka, kaya mong gawin ang sasakyan mo, confident ka na magagawa mo yung sasakyan mo in time para hindi ka malit sa work mo, yan. Kaya mo kumuha ng mga kaya mong ayusin na sasakyan. Kasi dito, halos dito sa amin, sa area namin, sa place namin, halos 1:1 dito. Ang kotse. Nagugulat ka dito kapag minsan umuwi kami sa isang sasakyan, isang tao lang. Tao. Kasi kailangan mo talaga mag-drive dito. Kasi mahirap dito kapag magbabas ka, ubos na ang oras mo. Kaya yun din yung isa sa mabigat na gastusin namin dito is transportation. Hindi ito luho. Kailangan talaga namin dito, ano. Pero kasi sino naman ang may gustong gumastos ka ng marami? Let's say for example, hindi kami mekaniko. So ang maintenance namin talagang pinapagawa namin sa casa. So, 2 kotse yan. Dati, tag-isa kami. So, yung isa ngayon, nakatenga doon kasi magka-work na kami. So, ngayon, lahat yan, babayaran mo. Insurances, monthly, insurance, registration, maintenance, then gasolina. Ang dami. Then, nag-change yung season, change ka rin ng tires mo. So, napakagastos, ano? So, anong magagawa namin, ano? Kailangan talaga eh. Kaya iba sinatawag nila dyan ang sasakyan nila ay investment. Kasi talagang sarili mo kasi makakatulong din yan sa iyo sa pag-save ng time. Lalo kung mga nagpa-part-time dito. Siyempre, kung ang gap ng kasunod na work mo 30 minutes lang, kung may sasakyan ka, within 10 minutes nandiyan ka na sa susunod na work mo. Unlike na kung magbabas ka, mag-spend ka ng an hour and a half, lalo kung gabi ka na uuwi, mas maganda yung nakakapag-drive ka. At the same time, tulong sa'yo yan sa winter season na ganyan. And then, syempre, kung minsan ako nagda-drive ka, pwede mo rin ilagay yan sa resume mo. Alam nila na nakapag-drive ka kasi dito talaga kumbaga necessity yan sa mga tao dito na at least makapag-drive ka, lalo kung ang work mo ay sobrang layo. Like us, ang work namin out of the city. Outside ng city, ang work namin. Kaya walang bus doon, kaya kailangan talaga namin ng sasakyan para makarating sa work namin. Okay, so I think na ibigay na namin sa inyo yung most common na question na mga kababayan natin dyan na nag-iisip kung ano nga ba yung mga kailangan nila before or pagdating nila dito sa Canada. So recap tayo. Ang prior to coming to Canada, prepare nyo yung house nyo and clothing.
Then upon arrivals naman, you have the SIM number or the sa Service Canada. yes, then health card, Yung then the health bus card ninyo, pass, bus pass, yeah, bank bank account, credit card, resume, where to apply, to apply, and then yung cell phone number, phone, yan, yung yeah. cellphone na yan. Then Optional is your English assessment, yung driver's license ninyo, at pagkuha ninyo ng sasakyan. At syempre, kung settled na kayo, dami na kayong ipon, makakuha kayo ng bahay. Don't forget to have your own property dito sa Canada kasi yes, malaking tulong yan sa pagdating ng araw, kasi kung makakuha kayo ng sarili ninyong bahay, may sarili kayong space, at the same time nag-earn ka ng equity, mabenta mo ba ng araw yan, goods yan para sa retirement ninyo. may return ka kahit pa paano. Pero Better itatapos than natin yan sa mga susunod renting. nating topic kung ano ba yung benefits niya ang pagkuha ng bahay. Pero we just give you a preview about the help of having your own property dito sa Canada. So that's all for today. Thank you sa pagnood sa pagsuporta sa aming YouTube channel at sa pag-stay tuned ninyo hanggang matapos ng vlog na ito. Marami pa tayong i-share sa inyo na mga topics and tips dito para makapag-settle kayo ng maayos dito sa Canada. And salamat sa inyong lahat and goodbye! Goodbye.